Iilan lamang ang may alam tungkol sa posisyon na to dahil nga sa sinabi ko, ito po ay mahirap na posisyon pagdating sa bakbakan at iilang tao lamang ang nakatry nito. Kung ikaw po ay mahilig manood ng Viva Films, ay mapanood mo itong posisyon na to sa title na Ligaw na Bulaklak. So kung hindi nyo pa napanood yung Ligaw na Bulaklak, kailangan mapanood nyo yan para malaman nyo at manotice ninyo kung ano ba tong talagang sinasabi kong tatlong posisyon na mahirap siya pero daig pa ang nakapunta ka sa dako paroon. So, hindi ko siya masyadong ma-explain. Wala akong mga video tutorial na ma-explain talaga siya kasi bawal naman talaga yan dito at baka ma-tsugi pa ang ating channel dyan kay Lolo Meta. So, ito ay explanation lamang. So, nasa inyo na yan kung makinig kayong maigi para maintindihan o hindi. So, welcome again. Ito na naman si Inday Bagat at disclaimer. Itong video ko, ang purpose mo nito ay tinatawag nating advice purposes para sa mga magjuwa o magkopol na nagiging yellow na or cold na ang relasyon. Kung ikaw po ay sa tingin mo o sa isip mo ay hindi ka aya-aya, ay pwede ka na pong mag-skip the video at huwag na pong manood para hindi po sasakit ang inyong kigol, no? So, Inday Bagat on the mix, no? So, nais ko lang sabihin, no, na mayroon akong pangalawang account dito sa YouTube. Ito yung Nigelat, no? Bedtime Stories. Hanapin nyo lang, i-subscribe nyo din yan kasi hindi natin alam na baka itong channel ko or ma-deleted or ma-remove or maano, may ano tayo, no, may alam natin kung saan tayo banda mag-upload ulit, no. So doon nyo hahanapin si Inday Bagat, pero i-try kong palitan nyo ng pangalan na Inday Bagat pa rin para hindi na po kayo mag-ano na sa kakahanap, no. So, paki-subscribe ang channel na yun para meron tayong malilipatan kung in kaso mang maano to, ang account na to. So, di natin kasi alam. So, balik tayo sa ating topic mga kaludi na kung saan ang tungkol sa tatlong posisyon na mahirap, no? Mahirap siya because nangangailangan siya ng tamang efforts. Kasi tayo gani, pag magbakbakan kasi tayo, no? Gusto natin parang simple lang, no? Wala nang ka-aura-aura lalo na pag may edad na tayo. So, ang gusto natin mga simpleng mga action moves lang, mga ganyan para mabilis lang matapos. Pero kung ikaw yung taong energetic, ikaw yung taong adventurous, ito yung mga posisyon or mga action na bagay po sa iyo. So, number one po ay ito yung scissor, no? Alam niyo na yung scissor, gunting. So, dalawang scissor. So, imagine niyo lang ha, dalawang scissor na dalawang gunting na nagsalpukan, na bakbakan. So, by cut yan. Alam niyo na, pag ano ng cut yan, no? Pag nagkatagpo yung dalawang gunting, ano yung mangyayari? So, yun ang ano mo, i-imagine mo sa utak. Yun pala ang scissor. 'Di ba? Napakahirap lalong-lalo na nakaupo kayo. So mahirap talaga ang galawan doon kasi kailangan yung iangat ng konti ang mga wit po ninyo, no? 'Di ba? Kailangan yung lalong-lalo na siguro pareho sa akin, mabigat ang katawan kasi nga plus size ako. So napakahirap sa akin na buhatin ng isang maginoo kasi plus size nga ako. So napakahirap noon, lalong-lalo na ako. So kailangan niyang matinding ano ba 'yun, exert ng energy, no? Tapos nasa maganda kayong ano, magandang na komportable kayo ba kasi kung hindi kayo komportable diyan, hindi niyo talaga mafe-feel kung gaano siya kaganda na bakbakan. So yan ang sinasabi na mahirap siya na possession. So pangalawa, ito yung tinatawag nating LSC. Alam yung LSC? Yung ano sa electric fan, di ba ganun? Paikot-ikot. Pero iba siya na LSC. Iba to siya na LSC. Hindi yung ma-feel mo lang siya na paikot-ikot kasi ang ano nito is ang babae ang iniikot nito. Tapos makikita nyo dito,
sa ano nga, ligaw na bulaklak. Kasi ginawa yun. Ang ilesi po, ang babae po ay nakadapa po yung babae. No? Nakadapa po yung babae, pero ginagawa ito sa age ha, dito sa ano ba to? Pinakadulo ng higaan, no? Doon mo siya gagawin kasi ilisi nga. While ang si Dudong ay nakatayo doon si Dudong sa labas ng higaan. Tapos binubuhat niya yung dalawang paa ni babae. So, alam mo yung excuse me ha. Alam mo yung nag-ano ka ng kariton, no? Pwede to siyang tawaging LSC, pwede din siyang tawaging kariton moves, no? Kariton moves. Alam mo yung kariton na nagbubuhat ka ng ganyan na kariton, di ba ganyan? Ginaganon mo yung kariton. So, ginaganon mo, hinahawakan mo yung dalawang paa ni babae. While si Dudong naman ay naka-stand up. Naka-stand up while naghahawak doon sa dalawang paa na naka-straight yung dalawang paa at nakakariton. Tapos, ang ano niya doon is, while nag-ano siya doon, while nagkayod-kayod sila, nakaganon-ganon din siya. No? Na-imagine nyo yung na-imagine ko. Mahirap, pero iba po yung dating. Kaya, pili lang po yung mga taong gumagawa ng mga ganitong mga moves, itong mga taong gumagawa ng mga ganitong action, kasi nga hindi lang energy yung kailangan ninyo, hindi lang yung parang yung parang kailangan mong mag-exert talaga ng effort, mag-exert talaga ng na hindi siya yung parang maka-feel ka ng discomfort ba? Kasi minsan kasi ang babae, nakaganon yung babae, maka-feel siya discomfort. So, yun ang isang muna, hindi maka-feel ng discomfort ang babae. So, napakahirap, no? Yung parang ginaganon mo yung kariton, tapos merong nakaano doon. So, kayo na mag-i-imagine. At itong pinaka last one ay napakahirap din ito, lalong-lalo na sa mga plus size na katulad ko. So, ito, mga plus size. So, ang hirap talaga, no? Ang hirap humanap ng kapartner pag plus size ka, no? Kasi mabigat. So, sana all na lang ako sa mga plus size dyan na nakahanap ng partner. Ako, wala, maghahanap ako. Sino kayang gusto ng plus size na ang lalaki ng mga tiyan at saka kabelbelan, no? Ay, pero I will try my best na magpapayat na talaga, no? Para makahanap na tayo ng pafa. Filler. So, yun na nga, ang pangatlong sasabihin ko, pinaka, siya, para sa aming mga babae at sa mga lalaki, na katulad nyo, mahirap talaga siya, kaya ito yung tinatawag nating standing ovation. Alam mo yung standing ovation? Meron kasing standing ovation na binubuhat mo yung babae doon sa wit po niya, tapos doon, ito iba siya na standing position. Ito yung tinatawag na, at saka, naka-standing position kayo, pero, yung babae, hindi po siya, hindi po siya naka, doon sa wall, hindi siya kundi standing, as in, literal po na tumatayo kayong dalawa, no? Wala kang hinahawakan, wala ring hinahawakan yung babae. Literal na nakatayo, no? So, kung nakapulupot man yung babae, maganda sana, no? Kung nakapulupot, lalo na maliit lang yung babae, tapos hindi siya masyadong mabigat, so mabilis lang siya. Pero ito kasi is literal na nakatayo lang kayo. Walang yung weights ninyo. Wala ba kayong, ba yun, yung kayo ba, makasandig ba kayo ba? At least man lang hindi kayo matikwang dyan, no? So, hindi. Literal talaga na nakatayo kayong dalawa, no? So, napakahirap kasi kailangan yung i-balance yung weight ninyong dalawa para hindi kayo matumba. So, yun po. Napakahirap pero challenging, no? Challenging, tsaka mafe-feel mo talaga daw na kung adventurous ka na tao, mafe-feel mo talaga na wow. So, uulitin ko yung tatlo. Ito yung scissor, pangalawa yung kariton or yung ilisi. Ilisi kasi yung tawag sa nabasa ko, pero literal kung isipin mo siya is parang kariton ba? Nagaano ka ng kariton kasi hinahawakan mo yung dalawang ganyan. Tapos while pumapasok doon ang saging,
Tas ito namang ano, grabe yung nakikita ko sa grabe yung nakikita. While yung lalaki naman, nung pinasok na nung kuan, nung saging na yun, nagpasok siya pero may paganon-ganon siya. Yung parang giguyod-guyod niya ba na paganon na paganon. Kaya siya nagano'n siya, ang ilisi, ganun man paikot siya. Pang left, right, pang left, right. While nag left and right siya, nagganon-ganon siya. So, napakahirap, 'di ba? Pero yung babae ano siya, nakadapa yung babae. So, yung babae sa tingin ko, hindi nahirapan siya ano ba yun? Hindi niya siguro parang naisip ko lang no, kung matry ko yung mga ganun. Parang iba. Napaka-adventure talaga akong ganun. So, kayo na lang ang mag-ano kung paano ba yun. So, bye for now.